sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwanang mangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako ay sumasa Ama, kayo sumasa akin at ako ay sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po, gabi sa ating lahat at Happy Easter. Bago ang lahat, batiin din natin ang mga nanay na mga katabi ninyo. Sabihin nyo, Happy Mother's Day. Yan. Ngayon po ay nasa ika-6 na linggo tayo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at pangatlong araw ng paghahanda para sa kapistahan ng bayan sa ating patron o pintakasin sa San Jose. At ngayon din po ay ang araw ng mga ina. No? Alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng pag-alis ay ibig sabihin na paglimot. Hindi lahat ng pag-alis ay ibig sabihin ay pagtalikod. Hindi lahat ng pag-alis ay ibig sabihin ayaw niyang makita muli yung kung sino man kanyang iiwanan. Hindi ang pag-alis ibig sabihin na nais niyang putulin ang kanyang ugnayan sa sino man. Subalit, may pag-alis na kinakailangan upang ito'y makakabuti sa aalis at ganoon din po sa maiiwan. Si Jesus ay malapit nang bumalik sa Ama. Ngayong sa susunod na linggo ay ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. At sa kanyang napipintong pag-alis, ang kanyang mga alagad ay nababahala, maaaring malulungkot. Kaya nga binibigyan sila ngayon ni Jesus ng mga pangungusap, mga tagubilin at higit sa lahat pag-uutos. Ang sabi ni Jesus, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos." So hindi lamang ito isang request, kundi ito isang utos. At ano ang utos? Ang pag-ibig. At tandaan po natin na sinasabi ni Jesus sa ibang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan na sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo." At muli dito inuulit ni Jesus, sinasabi niya, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos." So yung kanyang utos na mag-ibigan tayo, katulad ng pagmamahal niya, pag-ibig niya sa atin, ay kinakailangang ginagawa at dapat sinusunod. Hindi ka pwedeng sabihin mo na ikaw ay alagad ni Jesus kung hindi ka marunong sumunod. Di ba? Kaya nga ang pagsunod ay napakahalaga. Kinakailangan nating sumunod upang nang sa gayon tayo po ay maituring na alagad ni Jesus. At tandaan po natin na si Jesus ay nangungusap hindi
noong nakaraang 2,000 taon ang nakakalipas. Si Jesus ay nangungusap sa atin ngayon, sa iyo. Ang pagsunod sa kanyang kautusan ay pagtalima rin sa Ama. Dahil sabi pa nga niya, ako ay sumasama at ang Ama ay sumasa akin. Kaya kung tayo sumusunod kay Jesus, hindi lamang tayo sumusunod sa Kanya, kundi sinusunod natin mismo ang Ama. At tandaan po natin na sinasabi din ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya, na kung saan galing sa mga utos at sinasabi ng Ama, ito rin ay hudyat na tayo din ay sumasa Kanya. Kasi ang lahat ng sumusunod kay Jesus, ang lahat ng umiibig kay Jesus ay tinuturing niyang kasama niya. Kaya nga sabi niya, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Yun po ang unang bagay na dapat natin kakatandaan. Si Jesus ay lilisan at ito yung pangalawa. Sabi niya, babalik ako, hindi ko kayo iiwanang ulila. Ang kanyang pag-alis ay hindi pagtalikod sa atin, kundi ang kanyang pag-alis ay hudyat ng pagpapadala ng banal na Espiritu sa kanyang pangalan ng Ama. Kaya nga si Jesus ay hindi siya aalis sa atin, kundi makakasama natin siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga kinakailangan niyang bumalik sa Ama nang sa gayon ang Espiritu ang siyang ipadala ng Ama na kung saan lahat ng nananais na tanggapin o tumatanggap kay Jesus ay mapapasa Kanya. Kaya mga kapatid, napakahalaga na makita po natin sa mata ng pananampalataya na si Jesus na siyang tunay na sumusunod sa kalooban ng Ama ang nagbibigay sa atin ng mga halimbawa. Kaya bago siya lumisan, bago siya bumalik sa Ama, inihanda na niya ang lahat. Kaya nga kung makikita po natin sa unang pagbasa at pangalawang pagbasa, nang matanggap na nila ang banal na Espiritu, nagkaroon na sila ng lakas ng loob, tibay ng damdamin at higit sa lahat pananampalataya sa harapan ng kamatayan ay hindi sila natatakot na ipahayag si Kristo ang kanyang mabuting balita at ang kaligtasan para sa lahat. At ito ang ginawa ng mga apostol. Nakita natin na hindi sila natatakot dahil alam nila na kasama nila ang Diyos. Kasama nila si Kristo at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito ang nagsasalita para sa kanila. Ito ang nagtuturo sa kanila kung ano ang mga dapat gawin at ano ang dapat na sabihin. Kaya mga kapatid, ngayong tayo po ay nasa 3 araw ng ating paghahanda sa kapistahan ng bayan sa pamamagitan ng ating pintakasi si San Jose. Tandaan din natin na katulad ng mga alagad, si San Jose rin ay isang taong marunong sumunod at makinig sa kalooban ng Diyos. Iniibig niya ang Diyos, kaya siya'y sumusunod sa kanyang kalooban. Alam natin yan na si San Jose ang may mahalagang papel na ginampanan sa ating Panginoon at sa ating kaligtasan. Hindi man siya nagsasalita, pero siya'y kumikilos ng tahimik at higit sa lahat, sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga, ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. Ito ang halimbawa na ipinakita sa atin ng San Jose. Ito ang panghalimbawa na ipinakita sa atin ng Birhing Maria. Kaya nga mahalaga mga kapatid ang pagsunod. Kaya nga ang sumusunod sa utos ng Diyos ay itinuturing na anak ng Diyos. At hindi lang tinuturing na anak ng Diyos, kundi iniibig mismo ng Diyos. At panghuli po mga kapatid, ngayon din po ay ating bigyang parangal, no? Ang lahat ng mga ina, lalo ang ating Birhing Maria. Tandaan po natin na dahil sa Birhing Maria, nagkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos. Kaya nga bilang mga ina, na ngayon din ay ating binibigyan ng partikular na pagkilala, tandaan po ninyo na ang Birhing Maria ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Dahil siya ay marunong umibig sa Diyos, kaya siya ay sumunod sa utos ng Diyos. Nang sinabi sa kanya ng anghel na ikaw ay magiging ina sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kahit hindi niya maintindihan, tinanggap niya ito. At ito rin dapat ang ating makikita. No? Bilang mga ina, sinasabi nga na kayo
ang mayroon talagang matatag at malakas na loob. Na minsan, ibinibigay ang sakripisyo, ibinibigay ang buhay para sa kahalagahan at kapakanan ng pamilya, lalo ng mga anak at ng sa asawa. Kaya kapag ang pamilya, matatag ang ina, kahit anong unos ang dumating, ito'y napaglalabanan. Dahil ang ina o ang ilaw ng tahanan ang siyang nagbibigay ng kalakasan para sa iba at kabahagi ng pamilya. No? Kaya mahalaga din na sana po, no, yung mga nanay na nandito, sa pakitas ng kamay ng mga ina na nandito ngayon, yung mga nagsimbang mga nanay, pakitas nga lang yung kamay. O yun, no? So, mga 1,000 kayo nandito ngayon, no? So sana yung mga asawa ninyo, dinate na kayo, ha? Kayong mga asawa, yung mga misis, sana i-treat ninyo ngayon, no? Gawin niyo talagang tunay na reyna ng tahanan. Ayun naman mga anak, ha? Binati na ba ninyo ang inyong mga nanay? Tandaan po ninyo, ha? Ang ating mga nanay, hindi po sila forever nakasama natin. Kung tumatanda ka, tumatanda din ang nanay mo. Kaya darating ang oras, hindi mo yan makakasama at mawawala din yan. Kaya nga, habang nandito pa at kasama mo, ipakita mo ang pagmamahal sa Kanya. At paano po natin may ipakita ang pagmamahal? Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang utos. Pagsunod sa kanilang mga tagubilin. Ito ang sinasabi ng Ebanghelyo, di ba? Sabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay sumusunod sa aking mga utos. Kaya nga, bilang pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating mga ina, marunong tayong sumunod sa kanilang mga sinasabi. Hindi yung ikaw ang sinusunod ng nanay mo. Dapat ikaw ang sumusunod sa nanay mo. Hindi ikaw ang sinusunod ng nanay mo. Ha? Kaya nga pag sinabi ng nanay mo na matulog ng maaga, kumain ng mabuti, gumawa ng ganito, ganyan, sumunod po tayo bilang magpapakita ng ating pagmamahal at respeto sa kanila. Nabigyan mo ba siya ng kahit man lang isang pirasong bulaklak? Baka yung mga boyfriend, girlfriend ninyo, ang dami ninyo mga binigay, tsokolate, kung ano-ano pa, pero sa nanay ninyo, hindi nga kayo makapagbigay ni isang pirasong flower o isang pirasong chocolate, di ba? Isamantalang yun ang nagsakripisyo sa iyo mula pa noong ipinagbuntis ka hanggang sa ipinanganak hanggang ngayon. Di ba? Kaya mahalaga na sana po ay makita po natin ang mga bagay na ito dahil ito po yung nagbibigay sa atin ng kagalakan. Sabi pa nga ng Panginoon, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya yung ating pagmamahal sa Diyos, ipakita rin natin sa ating pagmamahal sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating mga magulang. Lago na sa inyong mga nanay, ha? Kaya nga, mga nanay, mabuhay po kayo, ha? Yung mga tatay, huwag mo na kayo magselos kasi sa sunod na buwan, mayroon namang Father's Day. No? So sila muna ngayon, ang mga nanay ang bibigyan natin ng pagpaparangal. No? Huwag ninyong kakalimutan, higit sa lahat. Dahil ang mga nanay natin, tandaan po natin, ha? Hindi ka magiging, kung ano ka man ngayon, hindi dahil yan sa iyong nanay at sa iyong tatay. Higit sa lahat sa nanay mo na nagsakripisyo upang ikaw ay mabuhay. Kaya nga yung relasyon ng ina sa anak ay talagang hindi ito mapapasubalian. At tandaan natin, may mga tao sa mundo na hindi kaya nating palitan. At isa na po dito ang magulang, isa na po dito ang nanay. Kaya mong palitan ang iyong asawa. Kaya mong palitan ang iyong boyfriend. Kaya mong palitan ang iyong girlfriend. Mga kaibigan, dumarating, umaalis. Pero ang nanay, forever yang nanay. Ha? Kaya mahalin ang nanay at higit sa lahat, bigyan sila ng pagpupugay at respeto bilang tanda ng pagmamahal natin sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Amen. So mabuhay po ang ating mga ina. Tumayo